Hello guys, so update naman tayo sa crypto market ngayon kung ano nangyayari sa mga presyo nila. So sa last 7 days, tumaas siya ng konti at bumagsak itong Bitcoin. So kung titingnan natin, ang Bitcoin ay nasa 6 million na ang price niya. Tapos sa loob ng isang oras, bumagsak siya ng 0.3 and sa loob ng 24 oras, bumagsak naman siya ng 1.2%. So, tingnan natin yung iba. Punta tayo kay Pi Network. So, ganun rin kay Pi Network. Tumaas siya. Tapos biglang bagsak ng konti. So, kung titingnan natin, 0.2 tumaas siya ng isang oras sa loob ng trading. 1 hour trading. Then, sa 24 hours, bumagsak siya ng 0.1%. So, meron ditong balita kay Pi Network na malili siya sa Binance. Pero rumors lang yun. So, up to now, wala pa rin listing na nangyayari kay Pi Network, kay Binance. So, waiting lang din tayo. Kasi sure yan, medyo tataas yan. Si Pi, pag na-list na kay Binance. So, ito yung trading niya ngayon. Yung chart niya, pabagsak. So, kung titingnan natin yung history ni Pi Network, yung price niya, history. Yan. Historical price. So, all-time high niya yung 172 pesos ng February 6 yung pag-open minute niya. All-time low naman niya yung 19 pesos siya ng August 6. Tapos, kung titingnan natin si Ethereum, kung titingnan natin yung price history niya, November 10, 2021, tumaas siya, pinaka all-time high niya, 271,000. Pero nung October 20, 2015, 20 pesos lang isang Ethereum. So, ang taas ng in-improve niya within almost 10 years. Tapos ngayon, ang price niya ay 254,000. 254,000 ang price ni Ethereum. So, kung bumili ka ng isang Ethereum nung 2015, edi meron ka ng 254,000 ngayon. So, ganyan ang cryptocurrency. Pwede kang mag-buy low. So, hintayin mo lang na tumaas. I-hold mo lang siya ng maraming taon, 10 years, mga ganun. So, magbubunga yung paghihintay mo. So, may profit kang malaki. So, sa pag-hold ng crypto, siyempre pipiliin mo yung mga trusted na coin. Titingnan natin sa top 10 na exchanges or top 10 na list. Sorry. Titingnan natin dito. Dito tayo titingin, guys. Ito, top 10. Diyan ka pipili ng i-hold ng crypto. Sa top 10 na yan. Yan yung mga sure na hindi magra-rug pull. So, ayan. Ethereum. Unang-una yung Bitcoin. XRP. Yan. Check natin yung Dogecoin.
Tingnan natin yung history price niya. So, 2015, wala pang piso yung Dogecoin. Tapos yung pinaka all-time high niya, 2021, 34 pesos. So, ngayon, 13 pesos na lang siya. Pero malaki pa rin bagay kung bumili ka noong 2015 ng Dogecoin. Ang taas ng in-improve niya yung price, oh. Almost 342,000%. So, yung mga bumili niyan, maganda ng buhay siguro ngayon ng mga bumili niyan. So, ganyan ang pag-hold ng crypto. Pag-trade, magbabay ka lang sa pinakamababang prices. Hintayin mo lang na tumaas. Pero kung scalper trading ka, so ang gagawin mo, bawat oras or bawat minuto, magte-trade ka ng buy, tapos isi-sell mo siya pag may nakita kang improvement na tumaas. Pero kung long-term holder ka o long-term trader ka, pag bumili ka ng crypto, i-hold mo siya ng matagal. Matagal na panahon hanggang tumaas siya. Halimbawa, may isang coin na binili mo, halagang piso lang. Tapos, hinold mo lang siya. Almost 5 years or 10 years. Tapos, sa loob ng 10 years, naging 20 pesos siya isa. So, ang laki din ng tinubo mo dun. Diba guys? Ganun sa pagtitrade ng crypto. Pipili ka lang kung anong klaseng trader ka. Long term ba or short term? Pag short term yun, yung mga scalper trader. So, yan lang muna sa ngayon guys. Sa crypto update natin. Ingat palagi sa inyo and God bless.